best of the best. Yes, good morning mga kauno. Welcome to another episode ng ating Uno's Best of the Best live on podcast. At syempre, Sabado na naman at magkakasama na naman po tayong lahat at lahat tayo ay makakapulot na naman ng maraming aral mula sa ating mga international top earner na ating mga nakakapanayam dito po sa ating Uno's Best of the Best. At syempre, this time around, meron tayong another guest ngayon na ating kasama ngayon dito sa ating booth at ang ating international top earner. Welcome natin si Upline J. Kapalak. Okay, good morning sa lahat ng kauno, no? So, thank you, Coach. Talagang napakalaking pribileyo, no? So, first time ko po ito na nabigyan po ng ganitong karangalan para ma-entertain or interview sa ganitong palabas, no? So, ako pala si J. Kapalak, no? Dati po akong security guard. So, dahil po sa isang pagkakataon na bakit po ako nandito sa negosyo ngayon. So, mga kauno, ito na yung mga kwento na inaabangan nyo sa amin. Yan, ito. Upline J. Kapalak, relax ka lang at huwag kang mag-alala. Ako lang to. Yes. Ikaw ba yung basketball player? Basketball player ka ba? Talagang naglalaro din po ako, Coach. Anong nilalaro mo? Bowling? Ganun ba? Basketball po. So talagang yun yung hilig eh. Yun yung hilig talaga pag probinsyano ka. Oo. Sang probinsya ka ba? Zamboanga del Sur po ako. At taga Zamboanga del Sur ka rin. Pareho kayo ni Upline Ian Camilo. Ayos po. So actually, si Ian Camilo, so pinsan ko po siya ng pangalawa ata, ganon. So, second cousin mo? Yes po. So siya din po yung nag-offer sa akin sa itong business sa Uno. So naalala ko pa dati na imbitahan niya ako sa SM Aura. No? So ako po hindi naniniwala kasi ubod ng daming alam na alam mo yun, may pangarap pero ayong bitawan. Yan. Sige, total na, banggit mo na yung naimbitahan ka. Yan yung unang tanong ko sa'yo. Ano yung background mo? Okay. At paano ka naimbitahan dito sa Uno? So, so ako, talagang bilang pagkatao ko, probinsyano, sa hamon ng hirap ng buhay, kaya po ako napadpad dito sa Maynila. So, hindi ko po akalain na marating ko itong opportunity na to. Kasi nag-free naman ako lagi na hinihingi ko sa taas. Lahat sinusurrender ko sa kanya. Na baka may oportunidad na darating sa akin. So, kung bang hinihintay ko lang. So, dumating po yung una na pinakawalan ko, na nabanggit ko nga, naimbitahan ako sa Isimaura, so hindi ko po sa binigyan ng pagkakataon. Way back 2017, uling inaalok na naman ako dito sa itong opportunity na to, Uno. So, talang doon na nabuksan yung tamang isip ko na sabi ko, totoo nga, hindi talaga, maganda naman yung pagtatrabaho ko eh. Kaya lang, improvement kasi napakalayo. Kumbaga, usapan ang pangarap, parang mapoprovide lang sa akin din yung pagtaas ng edad ko. Oo. Pero, nung time na yun, so ibig sabihin 2 beses ka pala naimbitahan. Yes po, Coach. Talagang 2 pagkakataon talaga binigay sa akin to. So, yung umpisa, medyo duda ka pa, hindi ka naniniwala. Tapos yung pangalawang beses ka naimbitahan, doon ka palang medyo nabuksan ng isip. Actually, nabuksan pa lang ang isip mo noon, nung pangalawa. Yes po, talagang doon pa lang sumibol yung totoong nararamdaman ko na iba pala kung mangangarap ka na alam mo yung pangarap mo rin mo alam abutin. Na napakalalim na natabunan na sa lulimot, di ba? Tama. Oo. So parang dito nahukay uli at nabuhay uli yung pangarap ko. Sabi ko, hindi man masama na mangarap. Na ang nakikita ko kasi nung time na interview na ako dito. So, ang sarap naman pala magninegosyo dito sa Uno kasi nga,
hindi mo na kailangan kumuha ka pa ng tao, babayaran mo para turuan ka. Tama. So, concern yung mga tao na hindi mo ka naano para tulungan ka, para umangat ka. Para umangat sa buhay. Yes, yan yung nakikita ko. So, ibig sabihin, nung time na nabuksan na yung isipan mo, na dito pala, pwede talaga mabago buhay mo. Balikan natin. Okay? Backtrack tayo ngayon. Yes. Ano ang buhay ng isang upline J Kapalak sa probinsya? Anong buhay niyo doon? So, yun yung napakagandang question po, Coach. Kasi, hindi po naging madali. Katulad ko isang pamilyado, so, napaaga po kasi talagang napaasawa na kaagad. So, buhay ng probinsya, isa din po ako sa naging katulad na nagserbisyo sa Capgo. 5 years. Mm-hmm. So, naalala ko dati, 2,790 pesos, isang buwan, madili pa kami. Kasi allowance lang po ang meron kami. 2,700? Yes po, napakaliit lang. So, isang pamilyado, so hindi sapat. At habang patagal ng patagal, palaki ng palaki yung pamilya ko. So, inaalalayan ko lang naman ang pamumuhay ng mahirap na magkukopra ng niyog. Minsan, pumunta pa ng karagatan para mangisda. So doon ko napaisip na sayang naman yung buong pagkatao ko na hindi ako makagawa ng magandang story para maiwan ko sa pamilya ko. Oo. So lumipat po ako ng Maynila. So baka dito makukuha ko yung pangarap na sabi ko nga, hindi man ako magkaroon ng magandang improvement basta ang importante kaya ko maibigay sa pamilya ko. Tama. So nag-apply po ako ng construction worker dito. So, isang kababayan ko rin, sabi niya, wag, sayang. Mag-security guard ka na lang. So nag-security guard ka? Yes, kaya naging gwardya po yung pinakahuling background ko dito. Kaya umabot ako ng 7 years, nagiging security guard, tapat sa pagtatrabaho. Lumaban. Kahit mainit, pagod, puyat. So, kailangan lumaban kasi dahil nga sa pamilya, yun yung nagbigay ng lakas loob everyday. Kaya lumaban talaga. Mahirap maging security guard? So, para sa akin, hindi naging madali. Kasi, sa training po na natutunan ko, pang military training, kapag once na meron kang baril na hawak, huwag ka kampante na wala ka kalaban. Tama no? Napakabigat. Nasa hukay yung kalahati mong katawan doon. Mahirap, ibig sabihin yung sa halaga na kinikita mo, pero ang kapalit nun, maaring buhay mo pag, di ba? Yes, talagang buwis talaga. So, kumbaga naging komportable na lang sa ganong pang-araw-araw kasi ang nakikita ko, na-realize ko, parang naghanap buhay ako para mabubuhay lang. Sa 3 bisis sa loob ng isang araw makakain. Kamusta yung pamilya mo sa Pilipinas, sa probinsya, nung time na nandito ka sa Maynila? So, Sinama mo ba sila o iniwan mo muna sila sa probinsya? So, pangsamantalang na iniwan ko po sila. So, yun nga, lumipad ako. So, naalala ko, anak ko noon na 4 years old. So, mayroon pang naiwan na isa, nasa tiyan pa lang. Buntis. Buntis. Kaya doon ako nagsimula na hindi pwede na hindi ako makapagbigay kahit mapag-aral sa kanila. Kaya nung nakarating na sa Manila, so mali po yung napuntahan kasi siyempre umibig uli. Nakapag-asawa uli ng pangalawang pagkakataon. Maganda lalaki ka kasi. Ang tawag sa'yo, tall, dark, and handsome. So, ibig sabihin, paano na yung nasa, probinsya? So, talagang medyo mahirap din na tanggapin. Na nandyan na sa puder mo, na nangyayari na. Parang pilitin mo lang tanggapin na doon na lang sa anak na hindi ka magiging irresponsible sa kanila. Na kaya mong ipakita sa kanila na nagkaroon ng tamang isip na andyan ka na sumusuporta na. Kamusta mama at papa mo, buhay pa sila? Ito, actually po, way back 2017, 2 months pa lang ako dito sa Uno. 2 months, 1 month. So, binigay ko na sa kanila na ito yung opportunity na ginagawa ko para sa kanila to.
Kaya lagi kong sinabi sa magulang ko noon, mama ko, papa ko, darating ang time na kung hindi nyo man natupad pangarap nyo noon, ako yung magtutupad dito. Kaya lang hindi po akalain na mayroong mga bagay na dumating na hindi mo katanggap-tanggap, pero pag si Lord na kasi ang nagbibigay ng desisyon, para hanggang dyan ka na lang. So binawi po yung mama ko. So nakakalungkot kasi sabi ko, yung pangako ko sa kanila, nanumpa ko na kaya ko ipoprovide dito. Kaya lang, sa loob po ng ganong so nagsisimula pa lang, hindi magdali. Kasi, alam mo yung nangangarap ka, doon mo mararamdaman na ang dami palang pumapasok din, na yung mga negatibo sa kapaligiran mo, na hindi mo asahan, na parang gustong pigilan ka, para hindi mo makamit. Pero ako, pinilit ko lumaban. Actually, hindi na po ako umuwi doon sa amin sa probinsya. So, lagi ko na lang hiningi kay Lord, sinurinder ko, na ikaw na lang nakakaalam, Lord, kung ako na lang yung isang kapatid na hindi umuwi para sa mama ko. Anong pakiramdam nun ng ginagawa mo pa lang na simula uno, tapos bilang gano'n, merong nawala pa sa pamilya mo? So, talagang mahirap. Kasi, sabi ko, siguro, binigay sa akin na ganitong sitwasyon ngayon. Kasi God purpose, baka mayroon yung magandang ibibigay na magandang kasayahan. Kasi, naalala ko, hanggang nasa burol pa lang yung magulang ko noon. Habang namamlayers po ako, nag-abot ng flyers. Nabalita mo? Tumutulok po yung luha ko. Kasi alam Grabe, ko, no? pinaglaban ko yung pangarap ko, totoo. Hindi po ako naging emosyonal. So, maalala ko lang yung totoong pinagdaanan eh. Hindi, mabigat talaga. Kaya, totoo po yung namamlayers ako gano'n. Nakikita ko ng isang inabot ako ng flyers. Kuya, bakit umiiyak ka? Sabi ko, masaya lang ako. Ini-enjoy ko lang siya. Sabi ko, darating ang time, ibibigay ni Lord yung pangangailangan ko. So, lumaban. Kasi, nangangarap ako eh. So, malaking bagay ang hinihingi ko kay Lord. Kaya, nakikita ko, binigay ni Lord sa akin kung kaya ko ba lampasan. Kasi malaking obligasyon na ibibigay na sa akin, na ipapahiram na sa akin hanggat nabubuhay ako. Grabe, naramdaman kita ron ha. Sobrang iba yung iba yung yes, palagay ko, iba talaga yung naramdaman mo that time, no? Bilang tatay, sino si Upline J. Kapalak? So, naging isa po akong pinakita ko sa kanila na hindi magiging irresponsable. Na ginagawa ko kasi ito yung pagninegosyo, itong opportunity na to, kasi nga, wala namang ibang pinaglaanan ko hindi para sa sarili ko. Kasi mahal na mahal ko yung pamilya ko. Kaya tinutudo ko, kahit ano man yung hirap na pinagdaanan, kasi alam ko na ang magiging magandang kwento nito, yung pag lumaki sila, na maisisharing ko sa kanila na, anak, ito yung pinagdaanan ko. Kaya sabi ko nga, bilang tatay, isa sa unang magbibigay ng magandang disiplina, wisdom, kung ano mang meron pa para ikakabuti sa kanila. Yung uno, etong ginagawa nating uno, sa simula talaga, marami kang pagdadaanan dito eh. Yes, talagang sa simula talaga, susubukin ka talaga rito eh. Yes. Di ba? Kaya nga ang tawag nila dito, survival of the fittest. So, kung sino talaga yung pinaka-fit magtagumpay, dun ibibigay eh. Ano yung personal story mo na hindi mo malilimutan pa nung time na nag-i-start ka pa lang? Yes, yung nag-start po ako kasi dito, talagang yung naging partner ko ngayon. So, isa yun sa nagiging alam mo yung pinagpapili na ko, saan ka ba? Sa pamilya ba or sa pag-uuno? Kasi nga, nakikita niya na everyday wala na akong kinikita. Kasi nagsimula pa lang eh. Kaya yun yung nagiging moment talaga na sabi ko, isa lang pagkakamaling decision ko dito. Kung hindi ko gagampanan yung pinangako ko para tuparin ko,
So talagang magiging disable. Disable. Kaya ang pinaka talaga na hindi ko makalimutan na nagsimula dumaan sa tamang proseso na kasi umuwi ko dati coach Antipolo. So naranasan ko po na sumakay ng jeep na hindi na namamasahe. Yun yung mga hindi ko makakalimutan. Pagdating sa Cubao, bumaba ako. May dala-dala po ako ng flyers. At saka, dahil wala po akong pamasahe, so nahirapan po ako sumakay ng bus kasi wala nga akong So, ang ginawa ko, naglalakad na gamot ng flyers. So, lakad-lakad. So, lakad-lakad ako para lang makarating dito sa mismong opisina natin. Oh. So, tanghaling tapat, mga alauna. Sabi ko, baka ito yung mga pawis sa tumatagaktak sa akin sa init. Baka ito yung pinaparamdam sa akin ni Lord. Na ito yung magiging hadlang, magiging sa akin na once na pag kumita ko na malaki dito, na papangalagaan ko na maayos. Kasi pinaghirapan eh. So dumating bang punto, uhaw na uhaw ako, may dala akong product, hindi ko po makalimutan. Yung produkto na dala-dala ko, so Glutasol. So inalo ko po doon sa nagtitinda, sabi ko, ate baka kaya mong tulong mo na lang sa akin. Na maganda naman to produkto na to eh. So, kahit 150 pesos or magkano lang kaya mong ibigay sa akin para makabili mo lang tubig at pamasahe. So, hindi po tinanggap ng yung produkto. Kasi nga, sir, kung totoong maganda yung ang benepisyo yung pampaputi. So, sa akin kasi talagang nakikita, hindi nagkaroon na maniwala. Maganda to, nakakaputi, pero parang itim mo, sabi. Siyempre, bilang sa init kasi nandun pa sa tamang proseso na humahataw pa talaga. Tsaka kaya parang kayo manggi ka talaga eh. Ganun yun talaga yun eh. Para ang dating mo Richard Gomez eh. Ang dating mo eh. Hindi, tawag dito. Sa mga bago, anong gusto mong maibigay sa kanilang payo, no? Dahil sila'y bago pa lang, anong gusto mong sabihin sa kanila, sa mga tao na dumadaan ng parehas na nararanasan mo? So, kailangan lang, sa lahat ng mga nagsisimula pa lang. So, pinaka number one na ko dito, respect lang doon sa process mo. Kasi kung dumadaan ka man sa ganon, so hindi ka naging exempted. Kasi lahat po kami dumadaan sa hamon ng hirap kung anong pinagdaanan namin. Kaya kami ngayon, hindi naman ang success story yung nagpapaganda sa kwento namin eh. Kasi yun na yung magbibigay sa iyo na kahit mawala ka man sa mundo, na yun yung maiiwan mo na maging maganda ang kwento mo kasi dumaan ka sa ganung pamaraan na kahit wala ka na, naalala ka pa rin ng pamilya mo kasi ikaw yung gumagawa ng totoong istorya sa buhay mo. Tama. Yeah. So, yun yung maging ingredients na tinahak mo ngayon para maging masarap ang kwento mo pagdating sa successful mo. Galing. Oo, ganda. Yes. Kumbaga, marami ka na rin natutunan sa pag-network, mas lalo na sa pagharap sa buhay. Yes po. Siyempre, tayo bilang nagne-network, nung simula ka, may mga taong naniwala, meron din mga hindi naniwala. Paano mo dinil yung mga taong hindi naniwala sa'yo? Paano mo sila hinarap? So, para sa akin, lalo na sa mga trupa ko, sa mga katrabaho ko dati, so hindi mo maiwasan ng dumbuli. Pero yung bully na yun yung isa sa nakikita ko na nagbibigay na mas mataas pa na porsyento para itudo ko pa. Na hindi ko kailangan na sagutin yung mga reaksyon nila na hindi ikakabuti sa akin. Okay. So, pinapasalamatan ko pa rin. Kasi nga, dahil sa kanila, ng mga tao na hindi naniniwala sa akin, isa ka sa nagbibigay ng saksi sa akin. Isa sila sa nagpalakasan loob mo? Yes, nagbibigay po ng lakas loob. Talagang, yun yung lalong nagpapatibay na maging ugat talaga sa akin na hindi pwede. Na magiging tama sila at mali ako. Tama. Kaya pinapatunayan ko ang lahat na ito po ngayon.
So, talagang, siguro, dahil kasama si Lord, na ginagawa ko itong negosyo na to. So, dahan-dahan po pinoprovide ni Lord sa akin yung gusto ng pamilya ko. Hindi mo ba in-expect na mapunta ka sa ganito? Kasi dating, Yes, security talaga. guard ka eh. Oh. So, Anong masasabi mo ron? para sa akin, parang panaginip lang talaga eh. Kasi, ma-imagine ko, sa dalawang pagkakataon na yun, nasabi ko kasi, ba't ako pa? Sa dami-daming tao. Ba't ako, sabi mo? Ba't ako pa? Di ba? Kasi, pwede naman yung iba eh. Pwede naman yung kapatid ko. Pangalawang pagkataon, ba't ako pa rin ang humarap sa itong opportunity na to? So, doon ko nasabi na, baka ako yung nagiging instrumento para sa pamilya ko para makatulong din sa kanila. Ngayon, medyo maganda na nangyayari sa'yo. Ang ganda ng ranking mo ngayon. Yes. At nakakapag-build ka ng grupo. Yes. Ano yung mga ginagawa mo para makapag-sustain ng grupo mo? So, sa akin, dahil probinsyano ako, so dahil barkadista ako. So, Paano mo sila hinahandle, yung grupo mo? Anong ginagawa mong strategy ba? strategy po. Kailangan talaga yung strategy na Anong ginagawa mo para magpalaki ng grupo? marunong ka makikipagsama kasi bago man lumaki yan, talagang mayroon pa ring pinagdaanan, lumaki, lumiit. So, ibig sabihin buhay. Buhay yung negosyo ko. So, doon ako nagkaroon ng adjustment na kailangan ko, nagsisimula sa akin yung tamang pang-uugali o attitude. Kasi, hindi pwede kasi na ang magiging ako na humarap sa kanila na parang magiging mataas. Okay. So, ang level ko, kung ano mang pagkatao siya, sinabay ko yung pagkatao. Sinasabayan mo siya. Level by level. Mm-mm. Kaya kailangan kong makikisama hanggat kaya ko. So, ando na po pumapasok yung pasensya lahat kasi iba't ibang klaseng tao na pwedeng harapin ko. Kaya sabi ko, kailangan ko may handle yan. Na nagawa ko yon dahil nga nakikita nila na hindi nila ako mahirap lapitan, napakasimpleng tao. Kaya dumating ng punto na kahit nahihirapan sila na nagsisimula, na kaya nilang mananatili kasi nga nandun yung nakikita yung saya na samahan namin na isang parang Pamilya. Parang isang pamilya na naging masaya doon sa isang bubong ganon. Oo. Paano kayo naninirahan ngayon dito sa Maynila? Ngayon ba magkakasama ba kayo nung time na nag-start kayo or kanya-kanya kayong bahay? So, sa naman, talagang nagsisimula ako kasi ang nakikita ko, baka mamaya maninigative sila sa mga nakita na sitwasyon ko na tayo. So, talagang mayroon talagang pagkakataon na may isa akong tao na gusto niya makita yung sitwasyon mo na tayo. So, siyempre nagsisimula ako eh. Baka masilip niya yung negative. Paano mo hinandle yun? So, sabi ko sa isang tao ko na yon na actually successful na rin po siya ngayon. Construction worker. Yun, no? So, talagang sabi ko sa kanya na time, kung ano man yung sitwasyon ko, napakaraming negatibo sa paligiran sa tirahan ko, na mas malaki pa sa CR, yung kwarto ko, huwag mong tingnan ito ngayon. Ang titingnan mo, yung value na ginagawa natin yung negosyo na to kasi pangsamantalang nakikita mo lang ito. Tama. Kasi darating ang time habang ginagawa nating dugo na dumadalo yung pagninegosyo, 101% maniniwala ka, kaya nating maging katulad nila, nandun na tayo sa magandang, komportable na yung pagtulog natin. Tama eh. Oo. Kaya actually, meron na rin akong house and lot. Saka, Uy, kahit pa paano. grabe yun. Ano yung mga naipundar mo na? Yan. So, 7 years ko dito ginawa tong business na to. So, siyempre, papasalamat din ako sa inyo, Coach, kasi isa ka sa naging puno eh. Na dahil sa inyo, kami naging nabubuhay dito, talagang nagkakaroon ng pagkakataon na makamit namin yan. Okay, kasi kung di dahil po sa inyo, Coach, talagang malamang hindi po kami siguro makakarating dito. So, isa kayong napakalaking blessing sa amin, instrumento
na kahit hindi ka ano-anong tao na makapagbigay talaga ng ganitong negosyo na to. So, tawag nito, nakadalawang kotse na po ako dito at mayroon na po akong property, nakabili na rin po ako. Grabe. So, house and lot po sa Cavite. Yung property ko naman sa Bulacan. So, yun po yung naging katas sa napakalaking pagbabago sa paniniwala ko. Iyan ba yung mga narating mo ngayon, hindi mo inakala na mangyayari sa'yo? Yes po, talagang hindi. Kakaiba di ba? Ibang ano no? Ibang uno, no? Ibang multi-level marketing. Kakaiba talaga po, Coach, kasi actually may mga ibang struggle pa din. Bago po nangyari kasi lahat yan, Coach, yung pundar ko ngayon. So dumaan pa sa matitinding di ba pandemic? Yan, sige nga, kwento mo nga yan. So yung pandemic na yon, so siyempre struggle ang pagninegosyo. Kasi hindi alam paano gumagamit ng online. Paano mo hinarap yung pandemic that time? So, back to basic. Na nagkaroon na ako ng, alam mo yung kumita ka na ng 100,000. Tapos pumasok si pandemic. Pag naputol yung pangarap. Kasi ang inasahan mo tuloy-tuloy. Kaya lang bumagsak uli yung income. Kasi di pa alam paano buhayin ulit. Tsaka nagulat tayong lahat. Yes. Di ba? Kaya ang nangyari yun, Coach, talagang may motor po ako noon. Ginagawa ko po, nagde-deliver po ako ng produkto, ultimacy. So, ang layo ng lugar na pupuntahan ko. So, tsaka pa, isa sa mga coach mentor natin, nagtawag sa akin, ito, i-deliver mo to. I-deliver mo to. At saka yung si Coach Rinaldo Putista, talagang isa niya ako sa nagiging tawag nito, kanang kamay para kukunin yung mga transaction niya. Ihatid yung mga mga transaction, chicken niya, ganun. So, malino, parang bumigay uli yung pangarap ko. Kasi sa time na yon, ako yung nagiging natasan niya, kunin mo yung chicken ko sa office na ito, halagang $250,000. Para nabuhay uli yung pangarap ko, sabi ko. Hindi pwede. Ito pala mangyayari sa akin. Galing, no? Talagang, okay, so nagkaroon ng pag-aaral sa pag-online. So ang nangyari po, so hindi ko po inasan lumakas yung income ko. So, nangarap ka ulit, kumbaga. Yes, nangarap. So gumanda ulit yung income. So sa isang pagkakataon, na pumitik po uli sa akin yung isang napakalaking emergency sa buhay. Kasi yung isa sa mga naging partner ko, so yun na, di ko akalain na humangtong sa gano'n na gagastos ako ng 800,000. Kasi nagkaroon po ng kumatos. Okay. Nakukuma po siya. So talagang, nagpapasalamat ako ng malaki kasi buti na lang nandito ako sa opportunity na to. Kaya sabi ko nga, paano na lang kung wala ito? Kasi kung naging gwardiya ako that time, paano mo malalampasan? Paano ko malalampasan at paano ko matulungan para mabuhay? Kasi na-ICU po siya. Talagang 28 days kami bago nakalabas. Sabi ko, grabe. Lahat yun, sinurinder ko ulit. Humingi ako ng free year sa bawat grupo. Na gano'n kasi, sa akin, pag nakikita ko sa partner ko, parang, na lang parang bibigay na. Parang miracle na lang talaga kung ano pwedeng ibibigay ni Lord. So, sa tulong-tulong ng bawat team, so dito ko nakikita talaga napakalaking magandang binigay na tawag nito, relasyon itong negosyo natin. Kasi doon dumating lahat ng mga tulong. So, ganito yan. Total, binanggit mo na yung relasyon eto. Importante ba na nagbibuild ka ng relationship sa pagbubuo ng isang team? Yes, sa akin, pinaka number 1. Yun talaga ang magiging healthy doon sa grupo na maitatayo mo. Kasi kung kulang ka sa relasyon at hindi mo maibibigay, kasi para sa akin, parang pamilya mo na yan Na ikaw yung isang magulang na nagpapalaki sa mga anak mo na hanggang bata pa sila, hanggang lumaki, na magkaroon sila ng magandang disiplina, aral, at saka respeto, at paano sila magkaroon ng magandang relasyon sa kapwa. So masasabi mo, parte ng network marketing na ibibigay yung ganyan, no?
Yes, talagang ganon. Dito talaga baguhin talaga yung pagkatao. Grabe, no? Mga kauno, tignan nyo mabuti, ha? Hindi lang to basta yung tinatawag na pera-pera. Hindi to ganon. Ito po'y malalim po ang relasyon nito, no? Pagka sinabing relasyon, dito, mamahalin mo kahit hindi mo siya kaano-ano. Ganon ang network marketing. Kaya nga, napakasarap mag-network talaga eh. Katulad na lang ng ating international top earner ngayon na isa pong very successful na tao ngayon dito po sa ating kumpanya. Apply J, meron mga bago na mga nanonood Anong maipapayo mo sa kanila kung bago pa lang sila? So, ang pinaka number 1 na hahanapin mo sa sarili mo, na aralin mo, kasi yun yung pinakapuhunan mo sa pagninegosyo. Yung aral na magkaroon ka ng kaalaman, kasi negosyo mo to Tama. Pangalawa, so kailangan mong commitment kung sino man yung nagiging isa sa nag-handle sa'yo. Tama. At pangatlo, kailangan mo rin talaga na huwag ka papayag na ilihis mo yung mga advice turo sa'yo kasi yun po yung ikakabuti para doon sa success mo. Tama. Kasi pag lumihis ka, kasi dalawa lang yan. Pwede mapuntahan mo So, lahat ng tinuturo, napakaswerte nga natin kasi tinuturuan tayo walang kapalit, di ba? So, lahat ng tinuturo, absorb mo lang. Number 1, i-absorb mo. Kasi ikaw po ang magbibenefit dyan. Kahit saan ka pumupunta, kayang-kaya mo magdidil ng negosyo na meron ka. Ano yung isang bagay na hindi mo kaya mawala sa'yo sa buhay mo? So, para sa akin, siyempre, bilang isang pagkatao, kailangan ko talaga papangalagaan kung anong meron ka at bukod sa lahat, pamilya mo. So, hanggat nandyan ka, kasama ang lahat yun na tawag dito, hindi magiging abuso ka sa pinaghirapan. Maging maingat. Na maging maingat ka kasi pag yan kasi nawala sa'yo, isa lang ibig sabihin yan, mayroon kang nagawang mali doon kay Lord. Tama, Tama ka doon. Kung meron ka nagawang mali kay Lord, malamang yung mga bagay na meron ka, pwedeng bawiin niya. Tama. So ngayon, anong masasabi mo naman, okay, sa anong kadalasan na pagkakamali ng mga bago? So, minsan, sa mga bago talaga, mas pinili kasi yung inuuna nila naging komportable sila Yun na hindi nila hinihintay yung pagdating ng success. Kumbaga, inuuna nila naging komportable. Kasi nga, ang comfort kasi yun yung isa sa pumatay sa pangarap mo Tama. Yeah. Pwede kang ididiin dyan. Kasi ayaw mong mahirapan. Na isa sa mga natutunan ko sa mga training nila coach na talagang mas maganda napapagod ka nung nagtatrabaho ka sa ginagawa mo. Kaysa napapagod ka na natutulog ka at nakaupo ka lang. Tama. Yeah. Kasi iba yung rate, mayroon ka napapagod ka kasi marami kang nagagawa. Kaysa napagod ka lang natutulog. Nung walang ginawa. Yes. Yeah. Okay. Nakakapagod din yun walang ginagawa. Nakakapagod. Actually, yung inip, no? Yung inip, yun yung nakakapagod. Yun yung inip. Na maya-maya, mapaanto ka, gano'n. So, ubos yung oras. So, kailangan ang oras din talaga na maimamanage. Sayang ang oras. Sayang ng oras. Ngayon, 2025 na paparating. Kasi ngayon, papasko na Yes. Ano yung mga bago mo naman na naiisip na gusto mong ilabas sa resulta? Sa sasakyan naman, gusto ko muna mag-upgrade ako. Kailangan ko na pangatlong so siguro SUV muna. Yan, SUV. Anong SUV yan? So siguro Fortuner, yun. Yan. Anong kulay? So itim. Yan, itim. Kasi ang pangalan ng team ko Black Black Legion. So yung Black Legion. So itim na Fortuner, abangan nyo mga kauno. Ito po yung ina-attract natin na kukunin na Apply J ka pala. Sakto, tall, dark, and handsome. Nakaitim ka pa na Fortuner. Grabe yun. Huwag ka lang maliligaw. Yes. Talaga magkakamali. Huwag ka lang magkakamali. Okay. Pero ngayon, sa ngayon, ikaw ba ilan na anak mo ngayon?
So, para sa akin, mga pamilyado, so, isa sa magiging inspiration, ma-inspire ka sa akin. Kasi nga, ang anak ko po is 6. 6. Yes. Na nagsimula ako to left and right dyan, nanghingi sa akin. Kaya, naging bingi ako sa kanila natin, nagsimula ako. Na nanghingi. So, nagawa ko ngayon, naging kasama ko sila. Kasi that time, yung anak ko nasa probinsya, nasa Zamboanga, tapos may anak pa sa Liti. So ngayon, nagkakaisa na sila ngayon. Magkakasama na kayo Magkakasama ngayon. na. Sarap naman. No? Kasama sa prayer ko yan dati. So, dati medyo, ibinigay sa'yo? Pinandamot sa akin yon kasi, alam mo, nang hirap. Nabalita, naging okay na. So, binigay naman sa akin. So, anong pakiramdam nun? Nung time na parang hinihiram mo sila, tapos parang pinagkakait sa'yo? So talagang darating ang time. Pinaglaban mo ba talaga? Yes, pinaglaban ko na darating ang time. Isang magulang, makikilala pa rin nila ako. Hinihintay ko lang yung tamang panahon na sabi ko na habang nagsusumikap ako para sa kanila, makakasama ko muli. So, tuloy ngayon, ako na nagpaparal. So, yun, nasa bahay na nabili ko sa Cavite. Yan. Ngayon magpapasko, anong gusto mong mensahe para sa ating mga kauno? So mga kauno, ito yung magandang mensahe kasi siyempre para maging masarap yung Pasko mo, so hindi pa huli para itudo mo siya. Huwag ka lang lumingon sa mga hindi nakatulong sa bawat kilos mo. So diretso lang yung pananaw mo para sa tagumpay mo. Kasi sigurado kung hindi man ganun kasarap yung Pasko mo yon, pero solido yan next Pasko mo na maging masarap at kasama mo pa at kapiling mo pamilya mo. Yan, mga kauno. Yan po, kasama po natin ang ating international top earner, Upline J. Kapalak. At syempre, di tayo matatapos nang hindi tayo bumubulot dito sa ating mahiwagang card, okay? Bunot ka isa. Ayan, may mensahe ka naman tungkol sa Pasko. Ito naman, iba naman to. Yan, ayan. Ito. Ano ba tong tanong na to? Anong pinakamasakit na bagay na na-realize mo tungkol sa pagkakaibigan? Ayan, so napakagandang question na nabunot natin ngayon, ha? So, actually talagang, yun yung pinaka mararamdaman mo talaga eh. Yung sugat ng puso mo na alam mo yung mortal na kaibigan mo na dinala mo sa uno kasi gusto mo matulungan kaya hindi mo alam kung ano reaction. Alam mo yung isang reaction, ay, alam ko na yan, ayaw ko sa mga ganyan. So, masaklap, masakit. Pero, kailangan mo lang may handle talaga kasi, siyempre, hindi pwedeng mawala yung magiging friendship mo. Kasi, andun pa rin. Kaibigan pa rin kayo. Tama. Na kailangan mo pa rin lumaban doon. Kasi nga, hindi lahat ng tao nakakaintindi sa ginagawa mo. Yan, oh. Yeah. Tama yung sinabi mo. Hindi lahat ng tao, no? Tama yung mga kauno. Hindi lahat naiintindihan yung ginagawa natin. Pero isang bagay lang yun, dapat patunayan ninyo na tama tayo at nagkakamali sila sa kanilang mga nakikita at naririnig. Okay. Hanggang sa muli mga kauno, tayo po ay nandito na sa ating dulo ng ating panayam sa ating international top earner, Upline J. Kapalak. Palakpakan natin. Yan. Maraming salamat, Upline J. Kapalak. At tayo po ay magkita-kita sa susunod na Sabado dito lang po sa ating Unos Best of the Best live on podcast. Ayos.